susi tungo sa pagtatagumpay. Hindi tayo pwede naranasan natin ngayon. Hindi ko salamat dahil ang church na ito ay sa tulog. Ito naman talaga nagkakita yung church na ito eh. Lagi pinagkatulaan ng pulo. Upang patuloy na pagyamani. Hello, baby. Hi, baby. Hi. Hi, 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 hi. Hi. Kaya sabi ko, ang salita ng Diyos talagang tanging susi sa pagtatagumpay. At ito ngayon nararanasan natin. At dito tayo ngayon nabubuhay. So sabi doon sa aklat ng Efeso, sa aklat ng Efeso, na ang tanging weapon natin for victory sa ating pakikipaglaban, ipinaliwanag dito, di-describe na ang tagumpay na maaaring mangyari sa atin sa Efeso chapter 6 verse 17. Ang tanging weapon o panlaban natin para tayo magtagumpay sa labanan ay sabi dito ay ang sword of the Spirit, which means is the word of God. Efeso chapter 6 verse 17. Yun yung magdadala sa atin. Ito yung tanging sakdapan natin. Yung sword of the Spirit para tayo magtagumpay. Kasi, tingnan niyo po ha, merong lagi tayo, everyday, ay meron tayong labanan na pinakaharap. Nakita niyo ba yan? Ano ba yan? Okay. So sabi ba, ay sabi ko po doon sa inyo, ang salita ng Diyos ang magdadala sa atin, ang tanging susi tungo sa pagtatagumpay. At sinabi dito sa Efeso, ang tanging tandaan natin, ang weapon for victory, sa ating pakikipaglaban ay sinabi dito, i-describe niya na mahalaga sa atin ang sword of the Spirit na ibig sabihin ay ang salita ng Diyos. Kapag mayroong salita ng Diyos na lumalabas from your mouth, spoken of our mouth, kung lumalabas sa bibig natin, ano po niya? Kita niyo kapag lagi. Alam niyo ba na, alam ni Satanas na kapag ikaw ay puno ka ng salita ng Diyos. At kapag ikaw ay puno ng salita ng Diyos, alam niya na may lumalabas sa iyo. Ang kaawa niya ay matatanantayan, matatakot yan, maalis yan. Kaya sabi po doon, kung makapangyarihan natin panlaban, labang ay Satanas. Walang ipapabiyakan niya salita, which is God's Word. Pagbibigyan ko kayo ng halimbawa. Hindi lang isa halimbawa, katotohanan na na-encounter ni Jesus Christ. So, every time, tingnan niyo po, every time as we speak the Word of God with authority. Every time na ito'y magsasalita ng salita ng Diyos, ito'y nagpapahayag, nagbibigay ng authority. Unang kapangyarihan, every time na nag-spoke ng salita ng Diyos, ito'y mayroong authority. Ano yung authority? Meron siya kapangyarihan na i-command, i-cast out, ang anong gawa ng kaaway sa buhay natin. Hello? Amen. So, kapag meron salita ng Diyos, we will overcome, we will overcome Satan in our lives. Diba? Naiintindihan ko yun. Napapagtagumpayan natin ang mga gawa ng Diablo. Tanong ko sa inyo, hello, kumusta yung pagpapasa niyo ng Bible? Hello? Kumusta yung pagpapasa natin? Kasi nagbabasa ka ng Bible, nagbabasa ka. Kasi, ito yung sinasabi. Ang salita, yung God's words, yung magagaling dito. At kung wala ka nito, wala kang lakas. Yung ating vlog natin yan, naka-vlog tayo. Tingnan nyo, sabi nga doon, every
magsasalita ng salita ng Diyos, ito yung nagbibigay ng authority ng kapangyarihan. Hindi nyo ba alam na bawat pa sa bibig natin, ito yung mga pero kapangyarihan. Amen. May kasa. I-review ang mga kapangyarihan sa buhay natin. So, marami hindi naiintindihan. Marami hindi nakakaunawa. Hello? So, kaya na, hindi na talaga natin ma-overcome, hindi natin nagbiginawa ka sa kanya, ay wala siyang gagawin sa'yo. Hindi pa, bayang ang Diyos na meron sa kanya. Babalik ang Diyos na ginawa mo maas. Okay? So, kaya nga sabi ni Jesus Christ, hindi lang mo sa tinapay na bubuhay ang ang tao. Di ba? Hindi lang sa tinapay. Kundi sa bawat salita ng gagaling sa bibig na Diyos. Kaya nga every time na tayo mag-i-speak ng salita ng Diyos, nagbibigay ito ng authority. Nagbibigay ito ng blessing sa ating lahat. Nagdadala ng blessing. Tama ba? Kaya nga po, yung natututunan natin ngayon, nararanasan natin ngayon, at kaya nakakamangha, yung nararanasan natin ngayon, yung ginagawa ng sa buhay natin. Pagaling ang may sakit. No, every time ang paper namin, mas sigurado ang gagaling. Pero ngayon, every time na tayo natatalagin, dahil nandun na tayo, pinamumuhay na natin. Every time na tayo natatalagin, dahil nandun na lumalabas, wala na ba kundi ang salita ng Espiritu? Every time na tayo nag-pray, wala na tayo. Pagpalit na tayo. Nagagaling ang lahat ng meron tayong mulat na na pinamumuhay nila nakala pinanagkalakayan. Sino mahalaga yung sa buhay natin? Kaya maraming mga Kristiyano ang ups and down. Maraming Kristiyano ang ganyan. Hindi talaga nararanasan yung talagang blessing. Sabi niya, it is written, hindi lang sa tinapay ko rin, kundi sa taas. Hindi dapat mas magaling tayo dahil alam tayo ng Diyos eh. Amen. And Dapat mas magaling na tayo. Di ba? Dapat magsalita ng Diyos. Makakaiwas ka sa gusto. Makakaiwas ka sa sugal. Makakaiwas ka sa ito. Lahat kasi ang salita ng Diyos ang magdadala sa iyo tungo sa pagtatagumpay. Kasi yung salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng authority para mapagtagumpayan natin ang mga gagawin o pagsubok ni Satanas sa ating Lord. Kung atakayin man tayo ni Satanas kapag puno ng salita ng Diyos. Dahil Kristiyano, dahil malibig. Hindi ko po ang malibig. Malibig natin yung pinagpapalitan Diyos. Pagpalit natin ang Diyos sa malibig natin pagpalitan mo sa inaakala na bigay. Pwede magbigay ng pangailangan. Sa lahat ng kailangan mo, pwede mo papanisip sa Satanas ang bibigay sa iyo dahil ang kaya sa ang Diyos ang dadala na at walang iba pwede magbigay sa iyo ng tunay ng kailangan at ang kaya ng Jesus Christ. At kaya, kapag wala kang alam na salita ng Diyos, bakit kami mabubuhay mo? Bakit nangyayari sa amin? Simple lang ginawa ni Jesus Christ. Tingnan niyo, sabi ni Jesus Christ, ano sinabi niya? Oh, sino natutong magpaayos ng demonyo sa inyo? Kaya lang mo. Ilan pa lang yata yung marunong. Diba?
Kuya Bones. Yung narinig niya, tingnan niyo po mga maigi. Yung narinig ni Kuya Bones, dito sa atin, kasi meron sa matagal na sa Inosagres. Every time siya dadaan doon sa Tagaytay, sa Asis. Sabi niya, mula doon sa atin narinig, sa atin, sa atin narinig, sabi niya, ikaw pala mayroong authority na palayasin na sakit. Sinabi niya sa kanya, ito mag-isyan kahit siya Tiroli. Sabi niya, sinasabi niya sa kanyang tawag na, hindi po niya kanyang nilong, hindi po niya sinasabi niya, sinabi niya sa kanya. Hindi niya naranasan. Paano niya naranasan? Kasi meron siyang naririnig na salita ng Diyos mula sa atin. Kapag ibig na itulong natin sa marami pa nating kapatiran at tabuhin sila mula sa salita, marami mga kakatulad at marami ang hindi na mahihirapan sa alam ng uri na sakit. Kita rin niyo, pati siya dati pula-pula na kayo ng ilong. Pero ngayon, ganun na masimple yun. Meron kang ugat na. At nangyari na walang sasampat, walang panatalang masyadong ng 30 days. At ikukulong, ihahapis sa kulungan ng mga Diyos. Ano po yung ginawa ni Daniel? Natakot na siya. Anong ginawa ni Daniel? Si Daniel, sa halip na nakiusap sa hari, sa mga tao, bakit gano'n na ginawa? Ano yung ginawa ni Daniel? Siya ay sugis na kipag-usap. Nanalangin siya. Okay? Kung babalitaan niya ito, siya ay nanalangin at nakaharap siya sa Diyos. Hindi niya kumigil. At iyon ang pinabantayan ng kanyang kaaway. At tayo lahat ay pinabantayan ng kaaway. Tama? Okay? Pinabantayan si Daniel. At kung makita nila sila ay isip. Tingnan nyo. So, sabi nung, hindi natin pinapansin ng hari. Sabi ng mga tao na hindi sa kanya, mahal na hari, ang lalahan niya. Ang kasunduan natin. So, sabi niya, nalungkot din ang hari. Dahil alam nila, alam ng hari na si Daniel. Sabi ng hari, sabi niya David, Daniel, iligtas ka ng Diyos. So, may ulo. Hindi makakain ng hari. Nagulubos siya sa nangyari. Ay, lumaalis. Pinabukasan, tingnan ninyo. Editors. Tingnan niyo po yung pinabukasan. Sabi ng hari, Daniel, iligtas ka ba? Alam na alam ng hari, si Daniel, yung may po ha, alam na alam ng hangin si Daniel, napakalapit sa Diyos. Kaya nung umaga, pinuntahan mismo ng hari, ang hari. Revelation chapter 12 verse 11. Babasahin ko sa Tagalog sa akin. Verse 11, Revelation o Pahayag chapter 12, verse 11. Pagpapasahin ko po ha. Nagtagumpay ang mga ito laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng Kordero. Tama? Tama pa sa inyong salin? Nagtagumpay ang mga ito laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng Kordero at sa pamamagitan ng kanilang pagpapapatuto sa salita ng Diyos. Yun ang tinatawag ng word and testimony. Nagpapatuto sila. Okay? So sabi lang,
tayo magsasalita, dahil sa salita ng Diyos, nawawala mo yung pangamba natin, takot natin, yung mga alala na pinagpitan yung Panginoon na mayroong lumalabas sa Pilipinas. Ay, yung pagkabalisan, may kakakapitan ito. Totoo yan. Kasi, salita ng Diyos na pinamumuhay mo. Intindihan ba natin? Kaya huwag tayo, simula ngayon tayo, ito ay, hindi na naibigay, ito pa karaniwan sa inyo. Pero hindi natin nagagawa ang kalimutan. Kapag napapalampas nga natin ng pagbasa ng isa, ang tagagana sa pagbasa ng Bible eh. Napapalampas natin. Pero yung mga bagay na hindi natin napapalampas, ano? Bakit hindi natin galing ang pagbasa ng Bible? Dito nagpupula ang mas natin. Dahil dito, nagsisimulan tayo ng salita ng may katapangan. Tungkol sa salita ng Diyos. Tingnan niyo, ano ba ang sitwasyon na meron ka ngayon? Kapag mo, bakit? Dahil ang word of testimony. Yan. Chapter 2, verse 13 to 14. Alam niyo, kapag tayo ay patuloy na nagbabasa, may lumalabas sa Biblia natin. Wala tayo sa salita ng Diyos. Nagbibigay tayo para magkabi ng salita ng Diyos. At tayo ay lumalali sa salita ng Diyos. Nananatili tayo at pakapanin kay Jesus Christ. Sabi mo na, tingnan niyo po. Kaya, pag tayo puno ng salita ng Diyos, hindi tayo pwede, hindi tayo makakapitan ng pagkabalisa ng tao. Ito ang sulat, Tingituwa, sa 1 John chapter 2, verse 30, sulat niya sa mga tatay. Kaya tingnan mo natin. Babasahin ko 13, sumusulat ako sa inyong mga ama, sapagkat kilala ninyo siya. Okay, kilala ninyo siya. Sumusulat ako sa inyong mga ama, sapagkat kilala ninyo siya. Nasa simula pa siya na. Sumusulat ako sa inyong mga kabataan. Sumusulat ako sa inyong mga ama, sapagkat kilala ninyo siya. Jesus siya. Nasa simula pa siya na. Sumusulat ako sa inyong mga kabataan, sapagkat kapag tapupayan na ninyo ang masama, mga kabataan. Okay, sumusulat ako sa inyong mga kabataan, sabi doon, sapagkat napagtapupayan na ninyo ang masama. O, hindi ba kanya mga kabataan? Sulatan? Okay. 14, sumusulat ako sa inyong mga anak, sapagkat kilala ninyo ang ama. Okay. Sumusulat ako sa inyong mga ama, sapagkat kilala ninyo siya. Nasa simula pa siya na. Tingnan nyo, kung hindi nyo makikita, sa yung 144 days, iyo yun, kaya ginawa ng Diyos, gawin mo yung gusto mong gawin sa loob ng ating araw. Trabaho ka. Ginagawa naman. Yung isang araw, tingnan nyo po, hindi mo pa kaibigan. Paano ka magtatagumpay? Kaya ang words bring victory. Paano ka magiging victory niya? Paano ka magiging conqueror niya? Kung hindi mo ginagawa yung bahagi ng Diyos, kaya ka naging anak ng Diyos, eh para gawin mo ang tungkulin mo bilang isang anak ng Diyos. Hindi mo ba nagawa yung tungkulin bilang isang anak ng Diyos? Sino tayo meron tayong pananagutan sa Diyos na gawin yung bahagi na dahil ginawa ng Diyos yung bahagi niya para sa atin. At ang inaasahan ng Diyos, gagawin mo magpapasaya sa Panginoon. Lalo ba na, kapag pinasaya ninyo ang Diyos, magiging masaya din kayo. Hello?
sabi sa Diyos mo, hanapin ang kaligayahan. Tama ba? Hindi. Sa Diyos, ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng kailangan mo. Ang Diyos. Huwag mong ipagkakamali ng lahat ng bagay dito. Ito magpapaligaya sa iyo. Only Jesus. Jesus lang. Paano tayo magkano kaya na ang salita ng Diyos? Kaya sulit niya sa mga tatay, sa mga kapatid. Kapag tayo nagka-problema, kapag may dumating na lalot ng sakit, ano? Tawag mo si Pastor, Pastor, dito. Ano ang ganun bagay? Sa mga natin nakaranasan ng mga sa daigdig na ito, hindi tayo nagulong. Tingnan ninyo, bakit kailangan ang pagkakanan natin? Para hindi natin ma-miss ang mga bagay na hindi tayo nagpapaglan. Hello, okay lang po ba kayo? Amen. So, lahat tayong gabi doon. Ang salita ng Diyos na magdadala sa atin sa katagumpayan. Agree ba kayo? Amen. Kaya napakalalim niya. Revelation chapter 19, verse 13. Yun, basahin po ninyo yun, no? Sa English. Papasahin ko sa Tagalog. Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan. Sino ba yung basang-basa ang dugo sa kasuotan? Jesus. At ang tawag sa kanya ay salita na Diyos. ibig sabihin, Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Revelation. Ano siya nalagay? At alam ng Panginoong Jesus na hindi tayo pwedeng tumayo sa sarili natin pa. Hindi tayo pwedeng... Tingnan niyo po, ha? Doon sa John 10:10, isang tumapit na niya. Si Satanas ay pinagdalawa ko yung ang bagay na pinaluwasan. At kung bagay ng pagnakaw, pumatay, nagwasak. Si Jesus, nagpahinga para bigyan ka na isa. Abundant life. Ano yung abundant? Napakalawak ng abundant. Paano yung nangyayari? Para huwag ka magawan, para huwag ka manakawan, para hindi ka bawasan, buhay ka sa salita ng Diyos. Ang tanging malaman natin sa maaaring gawin isang dala sa buhay natin, paano tayo kaya pinag-aaralan natin na ang salita ng Diyos ang tanging susi sa tungo sa katagumpayan. By 11. 55 verse 11. So my word that Tingnan niyo yan. comes Tingnan niyo. from my mouth will Tingnan niyo. not Tingnan niyo return sa Tagalog. Sa Tagalog. but it will Diba? accomplish Sino yung nagbibigay ng katiyakan sa kanyang will salita prosper sinabi? in what Sino? sent. Ang Diyos. It Sino yung nagbibigay ng katiyakan sa iyo? Sa atin lahat. Ang sabi niya ay hindi babalik. Mababasahin ko sa Tagalog, ha? Gayon din naman, ang salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tama ba?
kung ang Diyos yung nagsalita rin sa pamamagitan ni Isaiah. Sa panahon din namin, ang Diyos ito rin nagsalita sa salita ng salita. Tama ba? O, tingnan nyo. O, dito talaga ako magtatapos. Away ba natin sa verse 20? So sabi nga rito, He sent His word and helped them and delivered to rescue He rescued them from Saan the ay pit. deliver? The pit. So sabi rito, sa salita lamang ng kanyang bahagi, sila ay gumaling. Naligtas sila sa kapapakapan sana'y darating. Tama ba? Kaya pinapakita ang salita ng isipin. Kaya yung bawat lalabas sa bibig natin, every time na maglalabas tayo ng salita ng Diyos sa bibig natin, papahayaan na mag-release ng patuloy na nagsasabi kung ano man ang hilingin mo sa Diyos, kung kagalingan ang sabi niya rito, ito ang salita. Sa salita naman ng kanyang pahagi, sila ay gumaling at
magsalita. Ang lahat ng takot, ang lahat ng pagpapangamba, ang mga alalahanin, ang lahat ng kasalanan, sinusuko ko sa iyo. Binibigay ko sa iyo. Patawarin niyo ako sa lahat ng kasalanan ko. Nagtulog ako sa iyo. Nagpapaya ako sa iyo. Naglabig ako sa iyo. Nahiwalay ako sa buhay mo, Panginoon Jesus. Simulan mo buhay ko. Pag-aari mo na. Iyong-iyo na, Panginoon Jesus. Ang buhay mo. Pagharian mo ang buhay ko ito. Hayaan mo na malaya ang mga kilos sa kagustuhan mo na ilalagay mo sa buhay ko ito. Sa puso mo, sa isip ko, sa espiritu ko, sa kaluluwa ko, sa katawan ko. Ikaw na Panginoon Jesus ang maghahari mula sa araw nito sa aking buhay. Simulan ngayon, paglilingkuran na kita. Mamahalin na kita. Ibibigay ko na sa iyo ang lahat-lahat sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang salita mo na nagdudulot sa amin ng kapangyarihan, nagdudulot at nagbibigay sa amin ng katagumpayan sa aming mga buhay. Salamat po ng maraming Panginoon for sending your word. Hallelujah. At salamat po, Ama, for sending, hallelujah, ang inyong lingkod para sa aming lahat at para sa sanlibutan na ito, Panginoon. At ang aming panalangin, patuloy mo, Panginoon, balutan siya ng iyong banal na dugo. Kasama rin kaming lahat na balutan mo ng inyong mahal na dugo. Sa gayon, Panginoon, hallelujah, patuloy, Panginoon, maganap namin ang kalooban mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, kami lalabas sa lugar na ito, Panginoon. Daladala namin ang iyong presensya. Daladala namin ang iyong kalwalhatian. Sapagkat katulad ng hiningi namin sa inyo, ibaba ninyo ang iyong presensya. Naniniwala kami, dumating ka, bumaba ka, Panginoon, at pinuno mo ang aming mga puso ng iyong kalwalhatian. Kaya naman lalabas kami ng may kaligayahan, hallelujah, at patuloy, Panginoon, hallelujah, dadalhin namin ang kalwalhatian ito sa mga tao na makakasalamuhan namin. Panginoon, maraming salamat sa mga kapatid na nakasama namin for the first time, and we declare, ito na ang simula ng pagsasama namin hanggang sa muli ng iyong pagbabalik, Panginoong Jesucristo. Salamat po, Ama, sa inyo po namin pinagkakaniwala ang lahat. At Lord, anuman po ang gagawin ng bawat isa, saan man po kami dumako, lagi namin maalala, Panginoon, nakatira kayo sa amin at dadalhin namin kayo, Panginoon, kung saan dapat namin kayong dalhin. At kung saan nyo kami dadalhin, naroroon, Panginoon, dadalhin mo ang kaligtasan, ang kaligayahan, ang kapayapaan, ang kaligtasan, ang kalayaan, at ang kagalingan. Hallelujah.